Kaya hindi na ako magtataka kung ang DZAR po ay ipasara ng YouTube. For deletion na daw po for 15 days ang etong face o YouTube channel ng DZAR. At ito po yung balita. Nakalagay dito. We regret to inform our viewers that the DZAR 1026 Sunshine Radio YouTube channel is no longer accessible to any of its channel administrators. The Gmail accounts associated with the channel were deleted without prior notice of violations or options to appeal. While the contents of the DZAR 1026 Sunshine Radio YouTube channel remain visible, we are unable to post new content or live streams. The channel is scheduled for deletion within 15 days. But based on our past experience with Google, all content typically disappears within 3 days. We advise all our viewers to download any content that matters to you and to watch all SMNI live streaming on smni.com. Pinapasara na. Hindi na ako magtataka. Bakit? Puro kayo fake news Puro kayo galit sa pamahalaan. 'Di ba? Puro kayo pangbubuyo ng people power, protect kibuloy kahit manyakis, kahit na rapist, kahit na may kasong child abuse. 'Di ba? Ganyan ang inyong mga ginagawa, ganyan ang inyong mga panawagan. Fake news peddler kayo. Fake news ang inyong mga binabalita. O bakit ba hindi nabigyan ng o bakit ba hindi pa rin binabalik ang prangkisa o suspindi pa rin ang SMNI? Dahil ng fake news si Eric Celis. Ano sabi ni Eric Celis? 1.8 billion daw ang nagastos ni House Speaker Martin Romualdez para po sa kanyang mga biyahe abroad. Tapos nung investigahan na ng Kongreso at kumuha ito ng kumbaga mga datos, baka tinanong nila yung mga accountant ng Kongreso, mga kumbaga auditor, 'di ba? Napag-alaman ay nasa 30 to 40 million lang pala na gastos ni House Speaker Martin Romualdez. O di nag-fake news kayo, 'di ba? Hanggang makarating pa nga ng Kongreso ang inyong nilabas na fake news. O hindi na ako magtataka na hanggang ngayon, hindi naman kayo nagbago. Puro fake news pa rin naman kayo. Yung mga commentator nyo dyan, sinasabi, nasa silent martial law na daw tayo. Nasa ilalim na daw tayo ngayon ng diktadurya. Kita nyo po kung gaano po kalaking fake news yun. Nasabihin mo, nasa ilalim tayo ng diktadurya. Bakit nakapag-e-ere pa rin kayo? Bakit nakakapag-post pa rin kayo sa FB nyo at sa YouTube ninyo? Bakit hindi pa nabubura lahat? Meron pa kayong Sunshine Media, Pilipinas Kung Mahal, meron pa kayo yung isa, hindi ko matandaan kung ano yung isa pa nilang YouTube channel. Ibig sabihin lamang yan, kayo po talaga ay mga fake news na media. Fake news talaga kayo. Kaya po ganyan ang ginagawa sa inyo. Hindi naman gagawin yan ni YouTube kung hindi kayo nakitaan ng violation. Diba? Hindi gagawin yan. Ate Cherry Olgado, hello po, Mami Presi. Alan Rilman, ayan, hello po. Hindi naman gagawin ni, ni YouTube sa inyo kung hindi kayo nakitaan ng violation na magiging dahilan ng pagkakasara ng inyong istasyon, ng inyong YouTube channel na DZAR. Andyan yung mga fake news Mga pangre-red tag ninyo, nandyan. Napakarami ninyong ginawang mga kabulastugan dyan. Napakarami ninyong ni-red tag, mga binira ng walang kamalay-malay. Kaya hindi na makapagtataka, kayo po ay ipapasara. Yung inyong YouTube channel ipapasara.
Eto, Ansel Maharlo ka, sabi ni Kuya Jerome Moreno. Hello po, Arnel Costales, good evening din po sa inyo. Kuya Marvin, Alice Guo, pakawala ng China yan para pagdating ng panahon, meron silang tao sa Philippine government. Yan nga ang aking pagtingin diyan. Okay, so ibig sabihin, scammer yung kasama ko, sabi ni Jerome Moreno. Personally, none of these issues that I give any attention kasi the Marcoses will do their best to regain their name, honor, and dignity. Diba? Tama yan, Kuya Alan Relman. Kuya Jerome, Pogo Hubs controlled by organized syndicate and it is under the Crocodile Corporation and the President and CEO Digo. Talaga ba yun? Rowie, that's the problem. To solve the problem, ban all Pogo Hubs. Unahin pa ang security ng bansa kaysa sa buwis na kinikita ng gobyerno. Actually nga po, meron pong akong nasabi diyan na ipasara na lang yung mga Pogo na yan, kaysa isipin yung kinikita. Ang eto naman pong mga Pogo Hub na ito, nagiging pugad lang ng kriminalidad. Di ba? So, bye-bye DZAR. Bye-bye DZAR na. Di ba? Sana nga lahat ng kanilang YouTube channel ay mapasara. Sana lahat ng kanilang mga platform ay mapasara. Di ba? Kailangan na yun. Mapasara na yun. Okay lang yun. Bakit? Nagagamit lang naman itong DZAR ng nagagamit lang po ito ng nagagamit lang po ito ng kumbaga nagagamit itong armas ni Kibuloy. Nagagamit lang. 'Di ba nagiba na ang pagbabalita nitong DZAR noong sinasabi nila na ginigipit na daw ng pamahalaan si Kibuloy. Hindi po yan, hindi po dapat yan. Kaya mabuti pa, ipasara na lahat. DZAR, Sunshine Media, Pilipinas Kung Mahal, Truth That Matters, pati sa AFB, pasara na rin. Kasi nagagamit lang itong propaganda. For propaganda. Nagagamit lang ito para sa panggugulo sa gobyerno. Diba, wala pong mabuting maidudulot ito sa sambayanang Pilipino. Wala pong magagawa. Hello po, Nay Teresita Tan. Ayan nakita na ni Nay Teresita yung aking Facebook. Hello po, Nay Teresita Tan. Shoutout po. Naka-live ako. Shoutout po sa iyo dyan. Diba? Nagagamit lang ni Kibuloy sa halip na puro mga mapapanood ng taong bayan, yung mga pagbabalitang tama, pagbabalita na maayos, ang napapanood ng iba nating mga kababayan, mga pang-brainwash na walang nagagawa gobyerno, hindi kumikilo si PBBM, ginigipit si Kibuloy, ginigipit si Digong. Puro pa-victim. Puro fake news na pa-victim. Katulad nun, naghakbang ng mautog. Live. Di ba? Nilalive nila. Live simulcast. Talagang nilalive nila yan. Di ba? Kitang-kita, ito ay nagiging armas ng mga anti-government. Nagiging armas ng mga pro-Duterte at pro-kulto ni Kibuloy. So, dapat lang talaga ito na mawala na. Mawala na talaga ito. Hindi na to dapat pa na actually nga basta konektado kay Kibuloy dapat tanggalin na yung YouTube Basta konektado kay Kibuloy. Bakit? Nagagawa din nitong ating mga nitong ating kumbaga nagagamit din po ito ng mga pro Duterte. Itong istasyon na ito katulad nitong si Banatbay. Di ba? Kita nyo, ito si Banatbay, di ba? Nakapasok diyan. Ano rin ba itong si Banatbay?
Niloloko din ng taong bayan. Tinatarantado din ng taong bayan. Hmm. Oh, eto yung ano, ayan wanted by the FBI. Eto daw po, eto daw po ngayon ay lumalabas na ngayon to sa mga Filipino community sa Amerika. Diba? Lumalabas na daw po ito ngayon. Ito, kasama na pati yung dalawang babae na kasabwat ni Banat Bay. Ni Banat Bay, ni Kibuloy. Diba yung si Banat Bay, ayan, mapapansin ninyo, hindi na po siya kumbaga, naiba na tingin ng tao sa kanya kahit na sabihin mo na si Banat Bay ay maayos na mamamahayag. Hindi na, bakit? Hindi na siya independent. Naging bayaran na siya ng Sunshine o ng SMNI o kung sino man nagpapasahod sa kanya, si Kibuloy. Diba? Ano na yan? Given na yan. Basta ikaw pumasok ka sa studio ni Kibuloy, imposibleng wala kang sahod. Imposibleng wala kang kikitain dyan. Imposible na wala kang matatanggap na kahit anuman lang na reward dyan. Imposible yan. Di ba? Kasi, biruin mo, gagamit ka ng kanilang istasyon. Tapos ikaw ay pagbabalitain ng pabor sa kanila. Pagbabalitain ka ng puro pagkondena sa ating gobyerno na hindi makatotohanan. So, ano pa ba ang makukuha natin dyan sa ganyang istasyon? Diba? So, dapat lang talaga pabor tayo dyan. Yan ay nararapat talaga. Consequence lamang yan ng mga nangyayari dyan po sa SMNI o dyan sa DZAR. Tama lang yan. Pabor na pabor po ako dyan. Kasi po, tama lang din na ipasara ito para na rin po matigil ang mga pagbibigay ng mga maling information sa ating mga kababayan. So, tinanong tayo dito ni Kuya Jerome Moreno, ano daw ang masasabi ko doon sa pagkakasara ng ABS-CBN. Ako talagang naano ko yan, napansin ko yan. Talagang pinaginitan lang po ni Digong ang ABS-CBN. Kasi nga po, ang ABS-CBN po noong time ng kampanyahan, hindi daw po, kumbaga eto nga ABS-CBN, parang meron silang ipe-play dapat na campaign ad ni Duterte, hindi daw po pinlay. Okay, Kuya Jerome Moreno, Idol, bakit ang DDS vloggers walang negative reaction? Nakakaduda. Syempre naman, ba't naman nila re-reactionan niya ng negative? Diba? Hindi nila re-reactionan yan. Sabi ni Bayad Bay, ba't daw pinag-iinitan si Guo? Gusto pa niyang ipagtanggol. Pinag-iinitan ba yung si Guo? Hindi naman pinag-iinitan si Guo. Kuya Arnel Costales, shoutout po. Hindi naman pinag-iinitan si Guo. Nasilip lang yung mga illegal na ginagawa ng Pogo. Na yung Pogo po, katakataka naman na hindi niya alam o wala siyang kamalay-malay, nasa likuran lang ng bahay niya. Nasa likuran lang ng kanyang munisipyo. Diba? Parang napaka-imposible naman. Wala man lang ba nakapagsabi sa kanya, Mayor, meron nagpapagawa ng 32 building sa likuran ng munisipyo. Never ba siya dumungaw man lang doon sa likuran ng bintana ng kanyang munisipyo at hindi niya alam na mayroong ginagawang ganon, kaing grande na Pogo Hub? Hindi niya ba nakikita na ganon kagaganda mga luxury car dumadaan doon sa may munisipyo niya? Hindi ba niya nakita na mayroong ganong Olympic size na swimming pool? Nanay Teresita Tan, hello po. Diba, imposible namang hindi niya alam yon. Imposible namang hindi niya alam na mayroong ginagawang mga ganon kaganda na villa sa likuran ng munisipyo. Diba, maang-maangan pa tong si Alice Guo Tapos pagtatanggol pa ni Banat Bay. Ano ka ba, Banat Bay? Nasaan ba ang utak mo? Nasa talampakan. Nasaan ba utak mo? Nasa tumbong mo.
Kakadila mo ng puwet ni Kibuloy, ganyan na nangyari sa'yo. Kakadila mo sa tumbong ni Duterte, nagkaganyan ka na. Yung dating hinahangaan ko noon, pinapanood ko gabi-gabi, inaabangan ko ang live. Aba, nakakahiya na ngayon. Nakakahiya. Bakit? Ah, saan ka ba naman nakakita? Independent noon, ngayon, it depends na. Mayor, bata pa, may chopper na. Laki siguro ng payola niya sa Pogo. Ay, nako. Isang malaking katanungan yan talaga. Diba? Si Delima rin, pinag-initan lang ni Digong yung noon. O, yun nga. Ayan.